Hey, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong matinding pag-uusapan ngayon mga katunay. At ito, nagsalita na si BP Sara na kung sakaling siya ay mananalo bilang presidente sa 2028, ay ibabalik niya ang kamay na bakal. Ibalik ang tapang at malasakit. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin to mga katunay at pakinggan natin ang sinabi dito ni BP Sara. No? Pasok! Kamay na bakal ang ipatutupad ni Vice President Sara Duterte laban sa mga kurap sa gobyerno sakaling maging Pangulo. Kasabay nito, nagbabala rin ang Vice Presidente sa tila normalisasyon na ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Si Kai Villan, sa report. Tahasang inihayag ni Vice President Sara Duterte. Nagagamit siya ng kamay na bakal laban sa mga tiwali sa gobyerno sakaling pala rin siyang maging susunod na pinuno ng bansa. Sa eksklusibong panayam sa programang Vox Populi ng SMNI, binigyang diin ng Vice Presidente na hindi dapat binibigyan ng pagkakataon o pinatatawad ang mga opisyal at kawaning nasasangkot sa pangurakot. Ayan. Yan yung kinatatakutan nila kaya ayaw nilang tumakbo si BP Sara bilang presidente. Kasi naman ikaw VP, no? Sobra mo silang tinatakot. Ito talaga yung tunay na dahilan kung bakit pinipigilan nila si Sara Duterte na maging presidente. Lagi ko sinasabi nga dahil syempre, ito yung kay Tatay Digong. Naranasan na nila, di ba? Naranasan na nila kung paano talaga pairalin ni Tatay Digong ang kamay na bakal. Ngayon, may posibilidad kapag si BP Sara ay manalo bilang presidente, may posibilidad na maulit na naman yun. Diba? Pero para sa akin, maganda yan. Kung tayong mga mamamayan is gusto natin yan na maparusahan ang mga taong nagpaparusa sa taong bayan. At tayo ay nagpapasalamat at merong gustong tumakbo at merong layunin na ganito katulad ni BP Sara. Diba? Kaya nagiging threat siya sa mga oligarko, sa mga mayayaman, sa mga mababangga niya, at sa mga korap, sa mga buhaya. Yan talaga yung mga numero unong nagpapatanggal sa kanya. Diba? Kasi nga dito, dito sa parang sa gobyerno natin, parang ang nangyayari. Kailangan maging walang yaka para maging kabagang kanila. Pero kapag ikaw ay naging patas ka, at taong bayan ang nasa isip mo, yung gusto mo silang paglingkuran, ikaw ang lalabas na masama. Ikaw pa yung lalabas na korap, yun ang masakit doon. Yung mga katarantaduhan na pinaggagawa nila, kay VP Sara nila, ipinapasa. Diba? Lahat ng klaseng paninira na meron sila, kay VP Sara din nila, ipinapasa. Diba? Kumbaga si BP Sara ang sumasalo ng mga kawalang iyaan nila. Wala naman tayong magagawa Lamang sila ngayon Diba? Pero kung si BP Sara ang magiging presidente, ako sa tingin ko mga katunay, doon natin malalaman ang kasagutan sa mga tanong natin. Gaya nitong flood control project at ang mga naging problema ng bansa natin. Kaya tama yan na ibalik ang kamay na bakal. Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo... O yung kamay na bakal na BP Sara, yung parang nanuntok ka ng sheriff. Baka mamaya pag sabihin, ikaw kurap ka. Apirkatin mo. Lalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis ka agad, palitan ka agad. Yun ang maganda ron. Kapag meron kang nagawang kasalanan, alisin agad, palitan agad. Hindi yung parang, kakausapin mo. Yung parang kakausapin mo na, ba't ka bawas ng pondo, bumili ka na naman ng mansyon, bumili ka na naman ng kotse. Alam niyo ba kung sino yun, makakatunay?
'Di ba? Yung tipong alam mo na may ginagawang ganun. 'Di ba? Alam mo na. Ikaw pa nga yung sumita. Halimbawa, no? Hindi si BP Sara. Ito yung pinag-uusapan natin is yung, baka kilala nyo to mga katunay. 'Di ba? Tipong kinausap niya ni. Alam niya na may ginagawang ganun eh. Pero hindi niya pa pinigilan, hindi niya pa pinalitan, hindi niya pa tinanggal. Pinagtuloy-tuloy niya pa. Kaya ganyan ang nangyari. Lumaki na lumaki yung problema. 'Di ba? Nagkaroon ng mga ganyang klaseng problema ng mga mali-maleta, ganyan-ganyan. Kurakutan, buhayahan. Pero kung doon pa lang, sa simula pa lang, sinawata na yon, tinanggal na, wala na, hindi na makakaporma yun. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Na kapag may mga ganyang klaseng tao, hindi na dapat pinagtatagal, tanggalin na kagad sa posisyon. Kasi kapag yung pagbibigyan mo pa yan, wala. Diba? Sisirain lang niya yung pinaghirapan mong buing gobyerno. Pati yung pangalan mo, madadamay ka pa. So, imbis na madamay ka, kumilos ka para tanggalin siya. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Oo. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. O one shot lang, ha? BP, ha? Baka mamaya kung ano na naman isipin nila dyan sa sinasabi mong one shot na yan. Alam mo naman sila, masyado silang malisyoso. Binibigyan lahat ng kahulugan yung salita mo, lalo na ni Auntie Claire. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Bukod sa isyu ng korupsyon, naglabas din ng matapang na pahayag ang Vice Presidente hinggil sa estado ng ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Aniya kung titingnan ang mga economic indicators, masasabing bagsak na ang Pilipinas at wala na umanong interes ang mga foreign investors. Oo, nakikita naman natin, sobrang taas ng dollar ngayon, di ba? Kasi di ba mga katunay, pag tumataas ang dollar, ibig sabihin bumabagsak ang ekonomiya natin. Parang ganun ba yun mga katunay? Kasi kung umaangat ang ekonomiya natin, bumabagsak ang dollar. Ay hindi, tumataas pala yung dollar, no? Doon bumabagsak ang ekonomiya natin. Kapag bumaba ang dollar, tumataas ang ekonomiya natin kapag tumaas ang piso. Diba? Doon pa lang is nakikita na natin. Pero syempre, sa atin, sa mga vlogger, masaya tayo. Kasi pati mga kababayan natin OFW, kayo ha, mataas ng dollar ha. Paamot naman dyan. Pabalato. Hindi. Ang kailangan pa rin ng bansa natin, syempre pag-asenso. No, pag-asenso ng bansa natin, tama tong mga etong mga layunin ni BP Sara kung siya magiging presidente. Ito yung layunin na talagang marami talaga siyang makakalaban. Marami talaga siyang babanggain. Yun eh. 'Di ba? Marami siyang sasalagin diyan. No, kapag siya naging presidente at saka siguradong marami siyang problemang lilinisin. 'Di ba? Nagsisinungaling lang yan sila na meron, pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Dahil dito, ikinababahala ng pangalawang Pangulo ang tila unti-unting pagtanggap ng publiko, lalo na ng mga kabataan sa baluktot na sistema. Aniya nakakatakot na dumating ang araw na ituring na lang na kapalaran ang paghihirap o masanay na lang sa balita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Oh, baka sa susunod wala na tayong pera. 'Di ba? Kawawa eh. Sa totoo lang talaga, ako ramdam ko. Gusto ko naman mga bilihin ngayon eh. Kaya nga sinasabi ko, halagang 1,000 piso, 2 araw, 1 araw mo lang ubos na eh. Sa mahal ng bilihin eh. Kahit sabihin mo, kahit anong plano mong pagtitipid, sa mahal ng mga bilihin ngayon, wala. Hindi kakayanin. Pwera na lang kung talagang makakakita ka ng mga tindahan, yung mga tinda na bilihan ng mga karne, mga ganyan, na talagang mura. Mga tindahan ng bigas na ganito, na mura. Kaso nga lang, mayroong magtitinda ng mura, yung iba sablay, di ba? Medyo hindi mo makain, hindi mo malunok. No? Ang mga taong bayan, ano lang naman yan eh. Tayong taong bayan, kasi tayong taong bayan, simple lang naman ang pangarap natin sa buhay. Yung maging maunlad ang bansa natin at pati tayo. Na umasenso tayong lahat. Diba? Pero syempre, yung pag-asenso sa pagkilos ng tao yan. Gaya katulad ng pagbibigay ng trabaho sa mga taong bayan. Pagdadagdag ng trabaho, pagtaas ng sweldo. Diba? Hindi kasi ayuda ang kasagutan.
sa pag-unlad ng bayan. Gaya nung ginagawa ni Latambi na ganyan. Ang kasagutan talaga dyan is pagdagdag ng trabaho at pagtaas ng sweldo. Yun ang pinakakasagutan, yung long term. Long-term solution, hindi dapat short-term. Yun ang magiging tulong sa mga kababayan natin para umayos tayo, umangat tayo ng umangat. Kaso hindi ganun ang nangyayari. Iba ang umaangat, taong bayan ang bumabagsak. Yun ang nakakalungkot na mangyari. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Nagbabala rin siya na kung hindi ito maaagapan, baka mauwi ang bansa sa sitwasyong kontrolado na ng mga kriminal na organisasyon na magtutulak sa mga matitinong Pilipino ng mga ibang bayan na lamang. Samantala, inamin ni VP Sara na mahirap nang ayusin ang mga problemang idinulot ng kasalukuyang gobyerno. Git niya, ang tunay na susi sa pag-unlad ay continuity o pagpapatuloy ng mga programa, bagay na hindi aniya ginawa ni Pangulong Bongbong hindi Marcos tinuloy. sa mga proyektong nasimula ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na plano, long-term na continuity na Ikaw na lang, BP Sara, pag naging presidente ka, long-term continuity na. No, 30 years. Hindi. Hanggat nabubuhay ka, ikaw na lang ang presidente, BP. Hindi, para sa akin, ako, pabor ako dun, ha. Kung magiging maganda ang performance ni BP Sara, no? Kung sakaling manalo siya ng 6 years, tapos maging maganda ang performance niya, aba, ako, pabor ako na siya mag-continue na maging presidente nilang hanggang sa dulo ng mundo. Diba? Wala nang katapusan. Yun naman ang hinahanap natin, kaya tayo boto ng boto tuwing 6 na taon eh. Diba? Naghahanap tayo ng karapat-dapat at talagang makakatulong sa taong bayan, yung may malasakit. Ang hirap makakita. So eto, si BP Sara, kung sakasakali na maging maganda ang performance niya, is, diba? Ba't pa tayo hahanap ng iba? Ayan na oh. Diba? Kung saan pa tayo pupunta. Siyempre, baka mamaya pag iba na naman ako, mahirap yun. Diba? paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng... Maganda raw kasi yung nagawa ng father mo, VP. 'Di ba? Kaya hindi pinansin. Hindi na tinuloy. So, kinontra naman ngayon. No, ginawang pangit. Ay, nako. Bakit talaga si VP, Sara? Tignan natin. No, para sa akin, syempre titignan pa rin natin pag siya naging presidente. Kung hindi naman maganda ang ipapakita ni VP Sara kung siya maging presidente, syempre isa tayo sa madidismaya. Isa tayo sa magsasalita talaga. Pero kung talagang maganda ang ipapakita ni VP Sara bilang presidente, ba't tayo magsasalita laban sa kanya? Di ba? Ako kasi kung sino ang maganda ang ginagawa sa bayan, dun ako. Kung pangit ang ginagawa mo, labas tayo dyan. Ganun ako. Di ba? Pero para sa akin ngayon, ang pananaw ko, nakikita ko si VP Sara, is alam kong malaki ang maitutulong sa bansa natin. Parang magkakaroon ng pagbabago. O baka sabihin na naman ng iba dyan, naku, kumpiyansa ka, kala mo naman, talagang makakatulong yan. Alam ko naman ganun na sasabihin ng mga kontra ng mga contraceptives Wala akong pakialam sa inyo. Basta yun ang nararamdaman ko. No? Kung hindi ganun na nararamdaman nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Di boto nyo si Ontiveros kung gusto nyo. Basta ako kay BP Sara, malakas ang kumpiyansa ko. Ngayon, kung mabibigo ko, syempre isa ako sa malulungkot. Pero, BP, kaya natin to. pag-unlad So, dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay
yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal kay Villan Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay S79 News. Siyempre, suportahan natin yan dahil ayan, ang balitaan na talagang makikita natin na legit ang mga balita at talagang transparent. Ayan, talagang SMNI. Diyan natin makikita ang mga totoong balita na walang pinagtatakpan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, SMNI. At syempre si VP Sara, no? Natungayan din natin. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.